Isinagawa sa Cebu City ang isang forum kung saan tinalakay ang pondo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa taong 2026. Kasama na riyan ang mga programa at mga proyekto na nakalaan para sa publiko. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipakita sa mga kababayan ang transparency na isinusulong ng kanyang administrasyon. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Dumayo sa Queen City of the South ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gaya na lang ng Department of Interior and Local Government, Transportation, Education, DSWD, DPWH, DTI at Department of Agriculture para sa usapang budget natin. Isang forum na ikinasa ng Department of Budget and Management kaagapay ang Presidential Communications Office. Layo nitong ipaliwanag ang pondo ng mga kagawaran at mga programa at proyektong tiyak na makakabenepisyo sa mga Pilipino. Dumalo sa forum ang mga regional directors ng mga nasabing ahensya at mga kinatawan mula sa pribadong sektor. Para sa mga local government officials, malaking tulong ang forum para ipakita kung saan mapupunta ang pondo ng taong bayan. I am grateful to be part of this important conversation. Because discussions about the budget are really conversations about people. About how government turns resources into services that improves lives. I remember during the DILG briefing for the newly elected governors last year, we were reminded that government is not in a business of saving, we are in a business of spending. And I have carried that lesson closely. But spending must always come with responsibility. We are called to spend wisely, transparently, and on projects that truly reflect what our people need, not just what looks good on paper. Well, this is very important considering na ang direksyon sa presidente na ang atong mga budget pa dili nagyud adto sa mga uban na lugar like mga dagko nga agency pero direkta nato sa LGU. Yes. So, this is sa mga importante kayo na nakuha na ko karon. So like for example, may budget about school buildings. Although ipaagi gihapon sa what's called is Department of Education, but the budget diretso sa LGU ilang download. So ang pag-manage o pag-tanaw ng budget put into programs. Kabilang sa mga proyektong inaabangan ng mga Cebuano ang nalalapit na pag-operate ng Cebu Bus Rapid Transit. Target nilang masimula na ang operasyon ng CBRT sa buwan ng Marso na inaasahang makakabenepisyo sa 30,000 na mga commuters sa Metro Cebu. As of now po, meron tayo kasing 97% na completion rate. Meron lang kaming inaayos as to that 3%. Dito na po yung pumapasok yung katanungan ni Sir na kahit pa paano yung hiccups na maiiwasan namin, mababawasan namin. As to the exact date or schedule of the operation, we're targeting it this March po. Could be like, hopefully this March talaga matapos na po natin. Isang dry run ang nakatakdang isagawa ng DOTR para sa CBRT upang matiyak na magiging operational at ligtas ito para sa mga commuter. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.